8 ng Mayo nang makatanggap ng mensahe si Tristan mula sa hindi kilalang numero. Nang basahin ang mensahe, bumungad sa kanya ang isang link na nagsasabing nakagawa raw ito ng isang traffic violation. Dahil sa pangamba, pinindot nito ang link hanggang sa mapunta raw ito sa isang website. Dito na ipinakita sa kanya ang umano'y traffic violation. Partikular daw ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Pero nagsimula siyang magduda nang hingiin na ang impormasyon ng kanyang plaka, pangalan at account number sa bangko. Kaya yung nagulat ako, sabi ko hindi ko naman nagagamit yung sakyan ko, halos 1 week na, ganyan. Tapos nung tinype ko yung yun nga, lumabas na ang violation ko daw is 3K, ganun. Tapos direct daw sa kung video ko daw babayaran or GCash, ganun. Tapos nung tinry ko naman yung motor ko naman, yung plaka ng motor ko. Same din yung lumabas, cellphone din. Kaya sabi ko, scam to, sabi kong gano'n. Bagamat walang natangay na pera, matindi pa rin ang iniwang takot nito sa kanya. Sana lumaban din kayo ng patas kasi alam mo naman yung mga hirap ngayon dito sa bansa natin, di ba? Yung iba kumakayod na talagang kayod tapos sila madalian na scam lang ginagawa nila. Pero hindi lamang si Tristan ang nakaranas nito. Katunayan nito lamang 2 linggo ng Mayo, nakatanggap ng reklamo ang City Engineering Office Traffic and Transportation Management Division kaugnay ng text scam. Ayon sa mensaheng ipinadala sa kanila ng biktima na tumanggi ng magbigay ng pahayag, nagkaroon raw ito ng traffic violation sa lungsod sa ilalim ng MMDA. Sa mensahe, may nakalagay na link pero nang kanilang siyasatin, imbis na MMDA ang nasa link, MMAD ang lumabas. Nagtataka rin kami kung bakit siya nakatanggap ng ganong text. Dahil ang pagkakasabi niya is na-apprehend siya dito sa Baguio City nung last week ng April. Nang mai-report sa opisina, ay nakapagbigay na raw ito ng halagang higit sa 900 piso bilang bayad umano sa nagawang traffic violation. Pagkabayad niya, may na-receive ulit siyang text message na same content and akala niya okay na yung apprehension niya dahil nagbayad siya. And itinry niya mag-input ng random plate number dun sa website ng na inopen niya, which is MMDA daw. Lumalabas na kahit yung random plate number, may lalabas pa rin na apprehension or violation. Dahil sa insidente, isang public advisory ang kanilang ipinost online bilang babala sa publiko na huwag maniwala rito. Ang City Government of Baguio po ay hindi nakalink sa MMDA. So wala pa po tayo sa point ng implementation ng no contact apprehension. We are still implementing yung physical contact apprehension po and then manual use of the ticket for traffic citation. Hinihikayat naman ng Regional Cybercrime Unit Cordillera na i-report sa kanila ang ganitong mga scam para maimbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod nito. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.